Dito sa PFM, ang aming commitment sa aming pagmimisyon, hindi lang namin turuan silang sumampalataya kay Jesus, tinatrain namin sila na sila na mismo ang mag-take over at magpatuloy ng gawain na nasimulaan ng mga misyonary. Ito isang kwento kung paano ang Panginoon ay lumalapit at gumagawa nga ng mga napaka-amazing na mga himala habang ginagawa ng mga misyonary ng PFM ang gawain ayon sa example na iniwan ni Jesus at ng mga apostol sa atin. May isang katutubong missionary na na-train ko nung ako ay missionary dito. Lumipat siya sa ibang lugar at nagsimula na siyang magturo rin ng mga tao na sumampalataya kay Jesus. Nakapagtanim na siya ng iglesia doon at yung mga mananampalataya doon ay dinala niya naman sa ibang sityo at inalalayan niya sila sa pagtatanim ng mga second generation at third generation pa ng mga iglesia. Siyempre, kailangan may sariling mga leader sila doon. Kaya na-train niya rin ang mga unang generation ng mga mananampalataya na mag-train din naman ng mga second and third generation ng mga leader doon. Sa isang sityo kung saan sila nagtanim ng mga second and third generation ng mga iglesia, may isang lalaki na ang pangalan ay si Aton. Itong si Aton ay isa rin sa mga na-train ng missionary na mag-lead ng sarili niyang iglesia. Medyo baguhan pa si Aton sa kanyang pananampalataya. Hindi pa siya sigurado talaga kung kaya niya. Pero pinalakas ang kanyang loob ng missionary na sumampalataya sa Panginoon at magbasa ng Biblia. Ang lahat ng ituturo mo ay dapat galing sa Biblia. Kaya mo ito dahil ang Panginoon ang tumawag sa iyo. Kaya itong si Aton ay naglakas loob at ginawa niya ang kanyang tungkulin kahit ang missionary ay lumipat na sa ibang sityo, pinatuloy niya ang kanyang pagtitrain ng mga katutubong mga leader. Itong si Aton, isang araw ay nagkasakit ang kanyang anak. Nung panahon na yun, hindi sila makalabas dito sa lugar namin. Makita ninyo sa palibot na makalikasan dito at kapag malakas ang ulan, kapag may bagyo, minsan hindi talaga makalabas, hindi makapunta sa ospital kahit emergency na. Kaya nung panahon na yon, kahit nakasakit ang anak ni Aton, ay hindi talaga sila makalabas. Pero ginawa nila ang kaya nila. Inalalayan nila ang kanilang anak. Ngunit hindi sapat. At dumaan ng ilang araw, dumaan ng ilang linggo, isang araw ay namatay ang anak ni Aton. Napakalungkot talaga ang mag-asawa na yon. Namatay na ang kanilang anak. Nung wala na siyang pulso, hindi na siya wala nang hininga, nilagay nila ang kanilang anak doon sa sahig. Lumabas ang mag-asawa doon sa labas ng bahay. Nakaupo lang sila doon. Parang na-shock. At hindi na nila talaga kaya ang kanilang lungkot. Dumaan ng ilang oras ang buong sityo sa ugali namin dito kapag may mga emergency o matinding pangyayari, iipon ang buong sityo. Kaya naipon ng mga tao doon at binigyan sila ng kaalyuan at nagbigay rin ng mga payo. At ang bawat isa ay pumasok din sa bahay at chinik din nila ang bata. Patay na talaga. Dumaan ng 2 o 3 oras. At ang conclusion ng bawat isa ay talagang totoong patay na ang bata. Malalim na ang gabi at lumapit ang mga matatanda kay Aton. Sabi nila, panahon na. Dapat ilibing natin sa ugali natin. Ay ilibing talaga bago mag-umaga. Parang biglang nagising ang isip ni Leandro at naalaala niya na ang huling sinabi ng missionary sa kanya bago siya iniwan doon sa sityo na leader doon. Sabi, kung ano man ang problema mo, kung ano man ang hinaharap mo, ibigay mo sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya. Naalaala niya yun, kaya pumasok siya doon sa loob ng bahay, isa lang siya, hinawakan niya uli ang kanyang anak at nagsimula na siyang manalangin sa Panginoon. Talagang binuhos niya sa panalangin sa Panginoon ang lahat ng kanyang dinadamdam. At habang nananalangin itong si Aton, naramdaman niya na ang kanyang anak ay unti-unti umiinit uli ang kanyang katawan. Umiinit ng umiinit hanggang dumating uli sa normal na temperature ng isang bata. Ngunit hindi pa rin humihinga. Naalala ni Aton na ang mga tumutulong sa panganganak, kapag lumabas yung bata at hindi pa humihinga, pinapalo sa likod. Kaya yun ang ginawa ni Aton. Pinalo niya ng konti yung anak niya doon sa likod para maghinga sana. At tama nga, huminga uli ang kanyang anak, nabuhay uli sa tulong ng Panginoon. Masayang-masaya talaga si Aton. Tinawag niya yung kanyang asawa, pumasok siya doon, pati yung mga tao, pumasok sila doon at nakita nila na totoo talaga. Binuhay uli ng Panginoon ang anak nila
bilang tugon sa kanyang panalangin. Mga kapatid, habang ginagawa natin ang misyon ng Panginoon sa pamamaraan na pinakita sa atin ni Jesus at ng mga apostol, sa pamamaraan ng pagdidisipulo, sa pamamaraan ng pagtitrain ng mga believers na sila na mismo ang magpapatuloy ng gawain na nasimulaan ng misyonary, ang Diyos ay tunay na lumalapit at gumagawa ng mga napaka-amazing na mga himala bilang pagpapartner sa kanyang mga manggagawa. Natouch po ba kayo sa kwento na ito? Narinig niyo po ba ang tawag ng Panginoon na maging isang missionary rin sa mga unreached? Kung ganun, i-contact niyo po kami sa number na nasa screen or hanapin niyo kami sa Messenger. O baka ang tawag ng Panginoon sa iyo ay hindi sa mga kabundukan, sa mga malalayong lugar, pero nais niyo pa rin suportahan ang gawain ng Panginoon through PFM. Pwede po kayo mag-support through your local church or sa GCash at ang number ay nasa screen. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta sa gawain ng Panginoon through PFM.